Bata pa lang ako, naririnig ko na sa mga matatanda na isa daw ang lugar ng Aklan ang iniiwasan at kinatatakutang puntahan ng mga tao. Sa dahilang pinamumugaran daw ito ng mga aswang, mangkukulam at mambabarang. Kaya kapag sinabi daw na taga-Aklan ang isang tao, ay kaagad na iniiwasan, lalo na sa trabaho. Takot ang mga tao na kalabanin o banggain ang isang taga-Aklan. Tawagin niyo na lang ako sa pangalang Elmer, 55 taong gulang, may asawa at 2 anak. Lumaki ako sa probinsya ng Bicol dahil sa hirap ng buhay noon. 14 anyos pa lang nang lumuwas na ako ng Maynila upang magtrabaho sa isang panaderya. Hindi naging madali ang buhay ko sa panaderya. Halos walang pahinga. Masyadong istrikto ang aming among lalaki. Sobra sa oras ang aming trabaho, ngunit tipid naman sa pagkain. Idagdag pa ang ilang oras lang na tulog namin. Kaya di nagtagal ay umalis kami ng kasamahan ko na itago ko na lang sa pangalang Turing. Mas matanda sa akin si Turing ng 3 taon. Alam na rin niya ang pasikot-sikot sa Maynila, kung saan-saan kami napapadpad, hanggang isang araw ay may nakilala kaming isang babae na halos kasing edad lang ng nanay ko. Ang pangalan niya ay Aling Tess. Inalok niya kami ni Turing ng trabaho sa isang parisan daw, ngunit hindi sa Maynila ang parisan na yon, at ito daw ay nasa probinsya ng Aklan. Kinilabutan ako nang marinig ang pangalan ng lugar. Nanariwa sa alaala ko ang kabataan ko, ang kwento ng mga matatanda sa lugar namin tungkol sa mga uri ng tao na naninirahan sa lugar ng Aklan. Dahil wala na kaming mapuntahan ni Turing, kahit hindi pa namin ganon kakilala ang babae, ay napagpasyahan naming sumama. Sinabi nito sa amin na libre daw kami sa pagkain bukod sa malaking sweldo. Kaya naman, tuluyan na kaming nainganyo. Isinantabi ko na ang alalahanin na nakatanim sa aking isip. Ang mahalaga, bukod sa magkakatrabaho na kami, malilibre pa kami ng pagkain at may permanente ng matutulugan. Hindi kagaya sa Maynila kung saan-saan na lang kami natutulog. Isang sinaunang bahay ang aming nadatnan. Up and down ito. Kulay puti ang pintura ng gate at napaliligiran ng iba't ibang halamang namumulaklak. Niyaya kami ni Aling Tess na pumasok muna. May sarili siyang susi sa gate, kaya sumunod na lang kami ni Turing sa kanya. Binaybay namin ang malawak na bakuran. Medyo madilim pa ng mga oras na yon, kaya inaaninag ko ang mga graba na dinadaanan namin. Nang buksan ni Aling Tess ang main door, may nalanghap akong kakaibang amoy. Parang amoy kuob na di ko maintindihan. Pinatuloy niya kami sa sala, saka binuksan ang malamlam na ilaw. Pinasadahan ko ng tanaw ang mga nakahilerang litrato sa dingding. Natawag ang pansin ko sa isang matandang babae na matalim kong tumingin. Ilang sandali pa ay hinainan niya kami ni Turing ng tinapay at mainit na kape. Pagkatapos ay pinagpahinga na kami sa isang luma ngunit malinis na kwarto sa ibaba. Mag-aalas 8 na ng umaga nang magising ako. Nilingon ko si Turing na tulog pa rin sa likuran ko. Ginising ko na si Turing, nakakahiya kay Aling Tess, at pupungas-pungas nga na nagising si Turing. Nagulat na lang kami pareho nang sumilip sa pintuan si Aling Tess. Mag-aalmusal na daw kami at ihahatid na sa papasukan naming trabaho. Di kalayuan sa bahay ni Aling Tess, narating namin ang isang kainan. May nakasulat sa harapan nito na parisan ni Aling Cora. May mga customer na kasalukuyang kumakain sa ilang mesa at upuan na nakahilera sa isang bahagi ng loob ng tindahan. May 2 lalaking nagsisilbi sa mga kumakain, at nang mapadako ang paningin ko sa pintuan papuntang kusina, nahuli kong nakatingin sa amin.
ang isang nakaupong babae na halos di nakakalayo ang edad at itsura kay Aling Tess. Sa harapan niya ay may 3 malalaking kaldero. Umuusok pa ang laman nito dahil bahagyang nakabukas ang takip. Tinapik ako ni Aling Tess, ganun din si Turing. Sumunod kami sa kanyang maglakad na papunta sa direksyon ng babae na walang putnat na nakatingin sa akin. Bumati at nag-usap saglit si Aling Tess at ang babae. Narinig ko ang usapan nila at narinig ko na kapatid pala niya ang babae na ang pangalan ay Aling Cora. Ipinakilala niya kami ni Turing ng formal sa kanyang kapatid. Pagkatapos ipinaliwanag sa amin ang aming magiging trabaho. Pagkatapos nun ay umalis na si Aling Tess. Naiwan kami ni Turing sa kusina. Kami na nakatokang maghugas ng kaldero at mga tadtaran ng mga sangkap na gagamitin sa pagluluto. Nakakasulasok ang amoy na sumalubong sa amin. Malaki ang kusina, puno ng mga nakasabit na karne. Napansin ko na naamoy din ni Turing ang kakaibang amoy na yun dahil lumingon siya sa akin at tumingin ng makahulugan. Lalo pa kaming nagulat nang makita ang labas ng kusina dahil may 5 kalalakihan kaming nakita na abala sa pagtatadtad ng karne. Nakapagtataka lang, may nakaharang na makapal na plastik na nagsisilbing kurtina sa mga kalalakihan. Kakaiba din ang kilos nila na animoy, may mga sariling mundo at blanko ang ekspresyon ng mukha habang nakatingin sa amin. Mag-aalas 12 ng tanghali nang dumagsa ang mga tao sa parisan ni Aling Cora. Ang nagsasandok ng pares, kaming 4 na tauhan ang nag-asikaso sa mga tao. Sa kalagitnaan ng pagkain ng mga kostumera, nagulat kami ni Turing nang may inilabas pang malaking kaldero ang isa sa mga tauhan na nakatoka sa pagtatadtad ng karne. Pawis na pawis ito at napansin ko lang ang maputla nitong balat at talim ng mga mata. Saglit lang siyang sumulyap sa akin pero kinilabutan ako. Sumenya si Aling Cora na dalhin na namin sa mga kostumera ang mga mangkok na kanyang sinandukan. Lumapit kami ni Turing sa kanya. Napakunotno ako ng matitigan ang laman ng mangkok. Pulang-pula ang sabaw nito at ang laman ay halos tagkakalahati lang sa mangkok. Napansin yata ako ni Aling Cora sa pagkakatigalgal kaya tumikhim siya. Saka ko lang dinampot ang mangkok para ibigay sa mga kumakain. Nakasalubong ko si Turing. Sakto pabalik na siya para kumuha ulit ng mangkok. Di nakaligtas sa paningin ko ang paglunok niya ng laway ng sunod-sunod na alam ko na pareho kami ng iniisip. Lalo pang ginanahan ang mga tao nang makita kong humigop sila ng pulang sabaw. Animoy sarap na sarap sila at gutom na gutom. Pinasadahan ko ng tingin ang lahat ng mapabuntong hininga ako. Kakaiba na ang nararamdaman ko. Parang may gusto nang lumabas sa lalamunan ko. Kaya napatakbo na ako sa kusina. Diretso sa likod bahay kung nasaan ang banyo. Kakalabas ko lang ng pintuan nang mahagip ng mata ko ang 3 kalalakihan na parabang may buhat-buhat silang sako at mabigat ang laman. Dahil sa pagmamadali ay tumuloy ako sa banyo at doon ay tuluyan ko ng iniluwa ang kanina ko pa pinipigil na lumabas. Inayos ko ang sarili ko. Di ko alam, parang may bumubulong sa akin na sumilip sa dingding ng banyo. Nanlaki ang mga mata ko nang makita kong duguan ang mga bibig at abala ang mga tauhan sa pagkain ng kung anuman. Naririnig ko pa ang tila pagngasab nila. At binalot na ako ng takot, kaba at bagabag ang aking buong pagkatao. Napagpasyahan kong lumabas sa banyo ngunit nagulat ako nang muntik ko nang mabangga si Aling Cora. Nakatayo siya sa labas ng pintuan at nakatitig sa akin. Hindi ko alam kung gaano na siya katagal doon. Nagpasintabi ako at tuluyan na akong bumalik sa kainan. Halos masimot ng mga customer ang mga pagkain na inihain namin sa kanila. Lumapit sa akin si Turing na para bang may sasabihin, ngunit bago pa ito tuluyang makalapit sa akin ay tinawag na siya ni Aling Cora.
Masama ang tingin na ipinukol sa akin ni Aling Cora, kaya yumuko ako at ipinagpatuloy ang pagliligpit sa pinagkainan. Kumain na raw tayo, sabi ni Aling Cora. Wika ni Turing. Nakita ko na nagsasandok na ng kanilang pagkain ang dalawa naming kasama. Parang normal lang sa dalawa ang mga nangyayari. Pagkatapos dumagsa ng mga tao, bigla ding naging tahimik ang loob ng parisan. Nawala na rin sa pwesto niya si Aling Cora. Maya-maya pa, nagsandok na rin kami ni Turing, ngunit kaunti lang ang akin. Ganoon din si Turing, kunting sabaw lang kinuha ko. Maya-maya pa, natuon ang pansin ko sa kaldero na pinaglalagyan ng pulang sabaw na ibinibigay sa mga tao. Nagdalawang isip pa akong buksan, ngunit dahil gusto kong alamin ang laman, mabilis kong binuksan ang takip ng kaldero. Nanlumo ako nang wala na itong laman. Said na said, kaya tinakpan ko na ulit at pumunta sa mesa. Mag-aalas 7 ng gabi nang dumagsa na naman ang mga tao. Triple pa sa dami ng mga taong kumakain ng tanghali. Maraming customer ang nakapila sa labas, kaya doble ang bilis naming apat dahil maraming nag-aantay sa labas. Parang piyesta ang dami ng tao. Talagang dinarayo ang parisan kung ang pagbabasihan ay ang sabaw na natikman ko nung tanghali. Pangkaraniwan lang naman ang lasa nito. Di ko lang alam ang lasa ng laman, kaya nagtataka talaga ako kung bakit napakaraming kumakain dito. Mag-aalas 11 na ng gabi nang makatapos kami maglinis sa parisan. Sinundo kami ni Aling Tess. Pansamantala ay doon daw muna kami matutulog ni Turing. Naglakad kami pa uwi. Panay kalabit sa akin ni Turing. Alam ko na marami siyang sasabihin at itatanong sa akin. Sinenyasan ko siya na huwag maingay at sa bahay na lang namin pag-uusapan, at baka marinig pa kami ni Aling Tess. Halos bulungan lang ang naging usapan namin ni Turing. Gusto na niyang umalis, bumalik na lang daw kami sa Maynila, pero pinigil ko siya. Sinabi ko sa kanya na manatili muna kami sa parisan at kapag makaipon na kami, saka na kami babalik ng Maynila. Sinabi ko rin sa kanya na wag siyang iinom o kakain ng kulay pulang sabaw. Iba na ang pakiramdam ko sa sabaw na yon, hanggang sa nakatulugan na namin ang aming pag-uusap. Maya-maya pa nakaramdam ako ng pagbigat ng aking pantog. Nang tumingin ako sa nakasabit na relo, alas 3 pa lang ng madaling araw. Nilingon ko si Turing sa tabi ko. Napakunotno ako dahil wala siya roon. Bigla akong kinabahan. Nagmamadali akong tumayo at tumakbo papuntang banyo na nasa labas. Nang buksan ko ang pinto, nakapadlock naman sa loob. Kasi kung dumaan si Turing sa pintuan at lumabas, dapat ito ay nakabukas. Inuna ko munang pumunta ng banyo. Talagang sasabog na. Napakatahimik ng paligid, sa sobrang tahimik ay nakakakilabot talaga. Nagmamadali na akong tapusin ang aking ginagawa para hanapin si Turing. Subalit nang pumihit na ako pabalik sa bahay, nagulat ako nang makita ko si Turing na naglalakad mula sa labas at nakatalikod papasok sa loob ng bahay. Parang hindi niya ako nakikita at naririnig. Hinabol ko talaga siya at tinapik sa balikat. Doon lang siya parang natauhan. Ang tanong pa niya sa akin ay bakit daw at bakit siya nakatayo. Hindi ko alam kung pinagtitripan ba niya ako, pero seryoso ang kanyang mukha. Nakaramdam ako ng simpatya sa kanya. Inalalayan ko si Turing pabalik sa aming higaan. Nakaupo na siya sa papag, patagilid sa akin, nang may napansin akong kakaiba sa kanyang leeg. Di ko alam ang aking gagawin kahit medyo malayo ako. Kita ko ang marka ng ngipin sa kanyang leeg. Tumutulo na ang aking luha sa labis na awa sa aking kaibigan. Pinipilit ko ring isipin na kung bakit siya pa. Pwede namang ako. Napakapa ko sa aking leeg. Kinabahan ako nang di pa ako ng kontento. Kinuha ko ang maliit na salamin sa aking pakpak at pinasadahan ko ng tingin ang buong liig ko.
Nakahinga lang ako ng maayos nang wala naman akong nakitang kakaiba. Kinabukasan 6:00 pa lang ay ihahatid na raw kami ni Aling Tess sa Parisan. Habang nasa daan, palihim akong nagmamatsyag sa mga ikinikilos niya. Ganoon din kay Turing. Nanibago ako sa mga kilos ni Turing. Naging tahimik din ito at kumikilos na parang walang buhay. Pasimple kong tinapunan ng tanaw ang kanyang leeg. Nagkulay ubi na ito. Nagulat pa ako nang inabutan siya ni Aling Tess ng kulay itim na jacket. Inabot naman ni Turing ito at isinuot. Alam ko ang purpose ng jacket upang matakpan ang leeg ni Turing. Nagpatay mali siya lang ako kunwari. Wala si Aling Cora nang dumating kami sa Parisan. Ang nakatoka sa kanyang ginagawa ay isang babae na halos kasing edad ko lamang. May itsura ang babae, maputi at makinis ngunit kakaiba rin ang mga tingin at kilos. Maya-maya pa binawi ko na ang aking tingin, baka mapag-initan pa ako. Sa aking pag-oobserba, wala nang pinagkaiba si Turing sa mga kinikilos ng mga tauhan ni Aling Cora. Maging ang aming dalawa pang kasama ay napaka-weirdo nilang tingnan. At ang nakapagtataka pa, maging ang mga customer na kumakain sa Parisan ay iisa. Nakita ko at namukhaan ko na sila ng mga nagdaang araw, ngunit napaka-imposible naman na araw-araw ay pares na lang palagi ang kanilang kinakain. May hindi talaga magandang nangyayari sa Parisan ni Aling Cora. Ilang araw pa ang lumipas, sumabay na lang ako sa agos ng mga pangyayari. Ang masakit lang, tuluyan nang nagbago si Turing. Hindi na siya ang Turing na nakikilala ko. Napakalaki na ng kanyang pinagbago. Halos di niya na ako kinakausap at may sarili na siyang mundo. Hindi na rin siya sumasabay sa pagkain ko. Sa mga tauhan ni Aling Cora na siya nakikisabay kumain sa likuran ng Parisan. Hindi ako maaaring matulad sa kanya o sa kanila. Pangako ko sa aking sarili, iniisip ko na rin na baka may paraan pa para mailigtas ko si Turing. Kaya kailangan kong maging maingat at maging sunod-sunuran muna sa kanila para hindi ako mapag-initan ni na Aling Cora at iba pang kasamahan. Ilang araw pa ang lumipas nang sabihin sa akin ni Aling Tess na hindi ko na makakasama sa pagtulog si Turing. May iniatang daw na trabaho si Aling Cora dito. Batid kong alibay lamang nila iyon para makaiwas sa akin si Turing. Alam ko na hawak na nila sa leeg ang aking kaibigan. Halos di na ako kinakausap ni Turing sa tuwing nakikita kami sa Parisan. Hanggang sa naging padalang ng padalang ang aming pagkikita. Dahil inatasan na siya sa likod ng Parisan upang maging tagatadtad ng mga karne ng baka. Isang gabi, habang abala kami sa pag-aasikaso sa mga customer, may mga grupo ng kabataan na dumating sa Parisan. May palagay akong mga dayo lang sila. Mga taga-syudad dahil sa mga suot nito, ang pagiging liberated at ang pagkakantsawan at sigawan na para bang nasa sarili nilang lugar. Nahuli ng mga mata ko ang masamang tingin na ibinukol sa kanila ni Aling Cora, lalo na sa isang dalagita na biglang sumayaw sa harapan ng mga kasamahan nito. Kung pagmamasdang mabuti siguro nagpapatawa lang ito, ngunit iba ang naging dating nito kay Aling Cora dahil natawag ang pansin ng iba pang kumakaing customer sa ginagawa ng dalagita. Narinig ko na nagmula nga sila sa Maynila at sila ay papunta sa isang resort. Isang sakay pa mula sa Parisan. Nag-stop over lang sila para kumain sa Parisan. Isa ako na nag-asikaso sa kanila. Dinig na dinig ko nang sabihin ng isang dalagita sa mga kasamahan niya na ang weirdo daw ng ambience ng Parisan, maging ang mga kilos daw ng mga tauhan, at lalong-lalo na ang babae na taga-sandok ng pares. Batid ko na ang kanyang tinutukoy ay si Aling Cora. Nang sulyapan ko si Aling Cora ay bigla itong nawala. Ibang tauhan na ang nagsasandok ng pares.
Hindi ko ihinainan ng pulang sabaw ang grupo ng kabataan. Tuloy lang ako sa aking ginagawang pagpupunas ng mga mesa. Marami pa ring taong dumarating sa parisan ni Aling Cora. Hanggang sa narinig kong nagtanong ang dalagitang sumayaw kung nasaan ang banyo, na agad naman na sinagot ng isang kasama ko at itinuro ang likod ng parisan. Pakending-kending pang naglakad ang babae papasok sa kusina. Alam ko, ramdam ko na siya ay nasa panganib. Ilang sandali na ang nakakaraan ay di pa rin bumabalik ang dalagita, kaya nagpasya na ako na sundan ito. Bahala na kung harangan ako, basta kailangan ko siyang iligtas. Napakadilim sa kusina na labis kong ipinagtaka dahil hindi nila pinapatay ang ilaw, lalo na kapag ganoong oras na maraming customer. Kinapako ang switch ng ilaw. Di naman ako nabigo, subalit bago ko pa mapadiin ang switch, may naramdaman na akong humawak sa kamay ko. Isang kamay na magaspang. Pagkatapos ay tinakpan ang ilong at bibig ko. Nakaramdam ako ng pagkahilo hanggang sa tuluyan na akong nawalan ng ulirat. Masakit ang ulo ko nang magising ako. Nagpalinga-linga ako. Napagtanto ko na nasa bahay na ako ni Aling Tess. Pinipilit kong alalahanin ang mga nangyari, ngunit mas lalo pang kumikirot ang aking sentido. Kaya marahan ko itong hinimas-himas hanggang sa maging relax ang aking pakiramdam. Mabuti naman at gising ka na pala, Elmer. Mag-almusal ka na muna at marami tayong pag-uusapan. Wika ni Aling Tess sa akin. Seryoso ang mukha niya, lalo tuloy akong nakaramdam ng pagkawirdo. Lumabas muna ako ng bahay para magbanyo, ngunit agad ding napaatras nang may maulinagan akong nag-uusap mula sa di kalayuan. Nakilala ko ang boses ng kausap ni Aling Tess at yun ay walang iba kundi si Aling Cora. Nagtatalo silang dalawa. Narinig ko ang tungkol sa isang babae, maging ang pangalan ko ay nabanggit din. Kaya naman pinagbutihan ko na ang pakikinig upang maging alerto ako sa mga pinaplano nila laban sa akin kung meron man. Ayon kay Aling Cora, dapat daw na may dispatcha na ang katawan ng babae bago pa dumating ang mga pulis. Halata ang kaba sa kanyang boses dahil gumagaralgal ito at walang tigil ng kakalakad na parot parito, habang nakatingin at nakikinig naman sa kanya si Aling Tess. Tama nga ang hinala ko umpisa pa lang na may mali talaga sa kanila. Kung ganun nasa panganib din ang aking buhay, sa palagay ko ay wala nang nakakalabas ng buhay sa parisang yon. Alam ko din na may hinalo sila sa sabaw upang balik-balikan ng mga customer ang kanilang pares. Biglang natahimik ang magkapatid sa pag-uusap nila, kaya dahan-dahan na rin akong humakbang papasok sa pintuan. Ayokong mahuli nila akong nakikinig sa kanilang usapan. Subalit, muntik na akong mapasigaw nang may humablot sa kamay ko, sabay takip ng mariina sa aking bibig. Tumakas ka na at lumayo sa lugar na ito, Elmer, habang may pagkakataon ka pa. Umalis ka na. Nagulat ako nang maulinagan ko si Turing. Napatakip ako ng ilong dahil sa masangsang na amoy niya. Binitawan niya na ako, pagkatapos ay niyakap ako ng mahigpit. Nasundan yun ng hagulgol. Alam kong hirap na siya. Alam ko yun. Di lang niya alam na palagi ko siyang iniisip. At kung paano kami makakatakas sa lugar na yun na kasama siya. Ayon kay Turing, sinasadya niyang kumilos tulad ng iba pang kasama upang mapaniwala ang mga ito na siya ay tulad na rin nilang aswang. Iniisip din daw niya ang kaligtasan ko, kaya kahit di niya ako gaanong pinapansin na kapag nasa parisan kami, palagi niya akong binabantayan ng palihim. Sobrang kirot sa dibdib ang nararamdaman ko ng mga sandaling yon. Ang kawawa kong kaibigan. Pagkatapos ng usapan naming yon, ipinangako ko sa aking sarili na makakalabas kami na magkasama ni Turing at babalik kami kung saan kami nanggaling.
Isang umaga kakarating ko lang sa parisan nang mamataan ko ang paparating na mga pulis. Lumundag ang puso ko sa wakas. May pagkakataon na ako para makapagsumbong at makahingi ng tulong sa mga pulis. Subalit agad ding napalis ang pag-asang yon nang sumulpot mula sa likod ng mga pulis sina Aling Tess at Aling Cora. Kasama pala nila ang mga pulis. Pumasok sa parisan ang mga pulis. Naririnig ko ang mga usapan nila. Ang mga kabataan pala na huling kumain noong nawalan ako ng malay ay nag-report na nawawala ang kanilang kasamahan na dalagita. Biglang sumakit ang aking ulo. Naalala ko na ang pangyayaring yon. Oo, tama. Bago ako nawalan ng malay noon, alam ko na pumunta ako sa kusina para sundan sa banyo ang dalagitang yon, na hindi na bumalik simula nang magpaalam na magbabanyo. Pasimple akong pumunta sa kusina. Hindi ako makapaniwala dahil napakalinis ng kusina. Maging ang likod ng parisan ay malinis. Walang bakas ng anumang krimen. Wala na rin ang mga tauhan doon na tagatadtad ng karne. At higit sa lahat, hindi ko rin nakita ng umagang yon ang aking kaibigan na si Turing. Naging palaisipan sa akin ang mga nangyari ng araw na yon. Hindi ko lubos maisip paano ganoong kabilis na nalinis nila ang lugar na yon. Siguro pinag-uusapan ng magkakapatid nang nakita ko sila sa bahay ni Aling Tess. Binaliwala ko ang mga nakita kong pulis. Nagpatuloy ako sa aking trabaho bilang waiter sa parisang yon. Tulad ng napag-usapan namin ni Turing, kailangan kong makatakas sa lugar na yon. Saka ko lang siya babalikan kapag nakapag-report na ako sa mga pulis, pero dapat matibay ang mga ebidensya ko dahil mababaliwala lang ang lahat. Ilang araw pa ang lumipas, naging normal naman ang lahat sa akin. Ang lahat iba na ang mga tauhan sa likod ng parisan at nananatili ng malinis. Maging ang dalawang kasama ko ay iba na rin. Sa tingin ko katulad namin ni Turing nang bagong dating kami sa parisan. Wala pa silang alam sa tunay na motibo ng may-ari ng parisan. Ngunit ang tanong ko sa aking sarili, nasaan si Turing at iba pang tauhan ni Aling Cora? Yun ang mga katanungan na kailangan kong tuklasin. Isang hating gabi kakatapos ko lang maligo ng mga oras na yon. Nagpupunas ako ng katawan nang makarinig ako ng mga yabag mula sa labas ng banyo. Hindi lang isa o dalawa ang nagmamay-ari ng mga yabag na yon. Maingat akong naghanap ng butas sa dingding. Pigil hininga akong sumilip sa takot na baka mapansin nila ako. Dahil madilim sa labas, hindi ko masyadong maaninag ang nangyayari. Ang nakakasigurado lang ako, may mga tao sa labas at yun ay nagmula sa gate papunta sa likod bahay ni Aling Tess. Sandaling natahimik ang paligid, kaya dahan-dahan na rin akong lumabas ng pintuan ng banyo. Pagkatapos ay malalaki ang mga hakbang na tinawid ko ang daan papuntang pintuan ng bahay. Kakabukas ko lang ng pintuan sa bahay ni Aling Tess nang may nagsalita sa aking likuran. Akala mo ba maiisahan mo kami at mapapaniwala na wala kang alam sa mga nangyari at nangyayari? Magbihis ka na at sumunod ka sa akin. Hihintayin kita dito. Wika ni Aling Cora sa akin. Abot-abot na ang kaba na aking nararamdaman. Masyado na ba akong transparent sa mga kilos ko kaya nahalata nila ako na nagpapanggap lang ako? Paano na ako? Paano na si Turing? Paano na ang iba pang mga nabiktima? Tuluyan na akong nawalan ng pag-asa. Alam ko na ang sasapitin ko din na ang kapalaran na sinapit ng kaibigan ko at ng iba pang biktima. Narinig kong may kumatok kaya nagmamadali na akong buksan ang pinto. Baka lalo lang akong mapag-initan ni Aling Cora. Subalit nagulat ako nang mapagbuksan ko sa labas ng pintuan si Turing. Duguan ang bibig nito. Halos masuka ako sa lansa ng mga hininga niya. Ngunit bigla niya akong hinawakan ng mahigpit sa aking braso at halos pakaladkad na dinala sa labas ng pintuan ng bahay. Hinanap ng mga mata ko si Aling Cora.
Nagulat ako nang makita ko siyang nakahandusay sa lupa. Kung ganon, iniligtas na naman ako ni Turing. Nakarinig ako ng mga yabag mula sa likod ng bahay at ang malalakas na sigaw ng isang babae. Alam ko na nahimasmasan na si Aling Cora, kaya kinaladkad na talaga ako ni Turing. Pagkatapos, nakita kong may kinuha siya sa kanyang bulsa. Iniabot niya sa akin ang isang bungkus ng lilibuhin. Naiiyak na ako. Alam kong patatakasin niya ako at siya ay maiiwan. Pinigtas niya ang silver niyang kwintas sa leeg at iniabot pa sa akin bago pa niya tuluyang kinandado ang gate. Pabulong niya pang sinabi sa akin na hanapin ko daw ang mama niya at ibigay ang kwintas niya. Inihagis niya sa akin ang susi. Maya-maya pa, isang grupo ng mga tauhan ni Aling Cora ang kumuha sa kanya at salit-salitan siyang pinagbubugbog. Tigam ang mga luha ko at awang-awa ko sa aking kaibigan na hanggang sa huli ay itinaya niya ang kanyang buhay para lang makaligtas ako. Tumakbo na ako sa kadiliman, dala ang pag-asa na makakatakas nga ako upang mabigyan ng katarungan ang sinapit ni Turing at ng iba pang biktima. Pagod na ako sa pagtakbo ng walang sasakyan na dumadaan o kahit anong taong naglalakad sa kalsada. Ang bahay at parisan ay malayo sa bayan. Wala ding kapitbahay na nasa liblib na lugar. Sadyang itinayo ang parisan sa malayo upang marahil walang maging sagabal sa kanilang masamang gawain. Alam ko na ang iba sa mga taong pumasok sa bakuran ng bahay ni Aling Tess ay mga customer na nakakain ng sabaw na pula na hinahain nila ng libre. May halo itong dugo ng tao. Dahil minsan ko ring nakita na may babaeng inilabas ang mga tauhan ni Aling Cora sa sako. Binutasan nila ang liig nito na parang baboy. Pagkatapos ay sinahod sa pitsyel ang pulang-pulang dugo nito. Pagkatapos ay hinalo sa sabaw ng pares upang magsilbing pampakulay sa sabaw. Sa katunayan, pinangunahan lang ako ng takot. Nakita ko na si Aling Cora at Aling Tess na magkasamang nilalantakan ang katawan ng isang sanggol na babae. Masuka-suka ako noon at umiiyak, magkahalong pandidiri at matinding awa ang aking nararamdaman. Subalit wala akong magawa kundi ang magbulag-bulagan at bingi-bingihan sa aking mga nasisilayan at naririnig. May hinala rin ako na marami ng miyembrong aswang ang parisan na yon. Nakakaawa lang ang mga dayuhan na tulad namin na walang alam. Ang mga turista ay inaakit nila sa magandang resort upang marami silang mabiktima, tulad na lamang ng dalagita na kasamahan ng grupo ng kabataan na nagmula pa sa Maynila na ang nais lang sana ay magbakasyon sa lugar. Subalit, sa kasamaang palad ay naging biktima din ito at hanggang sa mga oras na iyon na tumatakas ako, wala pa ring hustisya para sa kaawa-awang dalagita. Ang bahay ni Aling Tess ang bago nilang kuta kaya maraming dumarating ng gabing yon. Sa wakas sa paisa-isa kong hakbang dahil sa pagod ay nakakita na ako ng kaunting pag-asa. Mula sa kinatatayuan ko ay may nakita akong simbahan. Nakatayo ito sa gilid ng kalsada. Maliwanag ang loob at labas ng simbahan. Pumuputok na ang bukang liwayway, tanda na papaumaga na. At bago pa ako makarating sa pinakapintuan ng simbahan, sa pamamagitan ng nanlalabo kong paningin, dala ng ilang araw na hindi pagkain at matinding pagod, isang nakangiting pari ang papasalubong sa akin. Yun lang at nawalan na ako ng malay tao. Isang maamong mukha at nakangiti ang namulatan ko. Nabanaag ko ang pag-aalala sa kanyang mga mata. Siya ang pari na nakita ko bago ako nawalan ng ulirat sa labas ng pintuan ng simbahan. Ibinalik ko sa kanya ang matamis na ngiti hanggang sa namalayan ko na lang na umiiyak na pala ako. Sa pautal-utal na salita
ay naikwento ko kay Father Arevalo ang lahat-lahat. Nagulat ako sa naging reaksyon niya. Akala ko di niya ako paniniwalaan. Akala ko iisipin niya na nababaliw ako. Isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan niya bago muling nagsalita. Alam din pala niya ang lahat ng nangyayari sa parisang yon. Matagal niya nang natuklasan ang mga di mabilang na krimen at marahil maraming beses na rin siyang humingi ng tulong sa mga kinauukulan. Ngunit naging bingi ang mga ito, naging bulag sa ngalan ng salapi. Naguguluhan ako sa mga sinasabi ni Father Arevalo. Sinabi ko sa kanya na may mga pulis na dumating nung nawala ang dalagitang taga Maynila. Halos maubid ang dila ko nang sabihin sa akin ni Father Arevalo na kasabwat ang mga pulis sa mga krimen. Dahil ang lahat ay palabas lamang sa mata ng mga inosenteng tao. Marami pang sinabi si Father Arevalo sa akin habang sakay na ako ng bus pabalik ng Maynila. Naisip ko na isang malaking sakripisyo ang ginagawa ni Father. Hinatid niya ako sa terminal. Hindi siya umalis hanggat hindi pa nakakaalis ang bus na sinakyan ko. At yun nga, habang sakay ako ng bus, naisip ko lahat ng sinabi ni Father na hindi totoong may aswang o aswang sina Aling Tess at Aling Cora. Tulad ng sinabi ni Father Arevalo, isang malaking sindikato ang kinabibilangan ng magkapatid na si Aling Tess at Aling Cora. Ginagamit na pang front ang kanilang parisan upang magkaroon ng mga customer na kanilang bibiktimahin. Totoo daw na sikat ang parisan ni Aling Cora. Isang araw may mga armadong kalalakihan ang dumating at dinukot ang magkapatid na sina Aling Cora at Aling Tess. Dinala sila kung saan at nakipagkasundo ang pinuno ng sindikato na nangunguha ng laman ng tao upang ibenta sa black market. Bawat organs na nakukuha nila ay malaking halaga ang kapalit, kaya karamihan sa mga biktima ay mga kabataan dahil sariwa pa ang mga organs nito. Ang iba pang mga tauhan na nakita kong wala sa sarili ay pinapagamit lang pala nila ng pinagbabawal na gamot. Sila din yung mga tagakatay ng mga biktima upang kuhain ang mga organs. Pagkatapos ay ipapasa sa tunay na tauhan ng sindikato. May sarili din daw silang doktor na nagmimintina ng mga organs ng tao. Dahil sa pinakalikod ng parisan ay may mga sikreto at tagong lugar daw doon para mapanatiling malinis at sariwa ang mga organs bago nila ibenta sa black market. Ibig sabihin, biktima din nila si Aling Cora at Aling Tess. Kaya pala walang ibang kasama si Aling Tess sa bahay dahil ang mga magulang at anak niya ay bihag ng mga sindikato. Ayon pa kay Father Arevalo, itinayo ang simbahan na yon para makahakot ng mga tao na magsisimba na sa huli ay magiging biktima din ng sindikato. Tama kayo sa iniisip ninyo. Maging si Father Arevalo ay bihag ng mga sindikato. Kaya pala tuwang-tuwa siya nang makita ako at nagmamadali din niya akong inihatid sa terminal ng bus bago pa matuklasan ng mga sindikato. Marami siyang ibinilin sa akin, dala-dala ko din ang mga ebidensya laban sa mga sindikato. Kapag nagawa ko daw yun, sabi sa akin ni Father, hindi lang siya ang iniligtas ko, kundi lahat ng biniktima tulad na lamang ni na Aling Tess, Aling Cora at kaibigan kong si Turing ang maililigtas ko. Maging ang mga buhay pang mga tauhan, maging ang mga buhay pang pa ng hustisya ay mabibigyan pa ng hustisya. Ang mga naging kaya naman biktima. Laging pasasalamat ko na kaya naman laging pasasalamat ko makarating sa Maynila. Nagmamadali akong makipag-ugnayan, hindi sa kapulisan. Dahil sabi ni Father Arevalo, maraming kasabwat ang sindikato na nagtatrabaho sa gobyerno. Maya-maya pa, nasa harapan na ako ng isang malaki at sikat na TV network upang live na isiwalat ang lahat ng krimen sa Aklan. Masayang-masaya ako nang magtagumpay lahat ng pinlano ni Father Arevalo sa tulong ng media,
Sila na ang gumawa ng paraan para makausap ang presidente na agad namang kumilos upang iligtas ang kanyang mamamayan. Maraming tauhan ng sindikato ang nahuli. Maraming biktima tulad nina Turing at magkapatid na sina Aling Cora at Aling Tess ang natulungan. Pinasarado na rin ng tuluyan ang parisan ni Aling Cora. Napanood ko sa balita na nakabalik na sa Maynila si Turing. Sa kasamaang palad ay di na kami nagkita pa. Hanggang sa kasalukuyan, nakatago pa rin sa akin ang kanyang silber na kwintas at umaasa ako na isang araw ay magkukrus ang aming landas. Ngunit gumugulo pa rin talaga sa isipan ko kung bakit pula ang sabaw ng pares at ano ang nakita kong kumakain ng sariwang laman. Ang magkapatid na si Aling Tess at Aling Cora. Sila ba ay aswang na ba talaga? O nagkataong na sobrahan sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot? At dito na po natatapos ang ating kwento. Maraming salamat po sa inyong pakikinig.